Ang mga kamay ni Sinag ay puno ng lupa habang marahan niyang inaayos ang mga talulot ng rosas na tila nahihirapang mamukadkad sa ilalim ng mapanglaw na langit. Ang hangin sa Rancho del Sol Radiante ay karaniwang may dalang pangako ng kapayapaan, isang banayad na simponya ng mga kuliglig at huni ng ibon. Ngunit ngayong hapon, ang hangin ay tila mabigat, puno ng hindi nasasabing lungkot. Ang kanyang mga daliri ay kumikilos ng may kasanayan, isang ritual na nagbibigay kahulugan sa kanyang araw-araw na pamumuhay dito sa malawak na lupain ng mga Alvarado. Siya'y isang tagapamahala ng maliliit na buhay na ito, isang tahimik na tagamasid sa kadakilaan ng kanilang tahanan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang sigaw, hindi isang simpleng pag-igik ng sakit, kundi isang lagablab ng kawalan ng pag-asa. Isang dagundong na kayang yumugyog sa pundasyon ng kaluluwa, ang umalingaw-ngaw mula sa malaking bahay. Ang mga rosas sa kanyang mga kamay ay tila nalalanta sa biglaang paglamig ng kanyang dugo. Kilala ni Sinag ang bawat sulok ng rancho, ang bawat kaluskos, ang bawat tinig. At ang tinig na yon ay bago, ngunit puno ng matinding pagdurusa na agad niyang nakilala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang watering can, ang kanyang mga matay nakatuon sa malaking bahay na nakatayo sa gitna ng rancho. Ang mga bintana nito'y parang mga matang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang puso'y nagsimulang kumalampag ng mas mabilis, isang paunang babala na may isang bagay na hindi tama. Ang sigaw ay napalitan ng sunod-sunod na mga yabag at bulungan, tanda ng pagmamadali at pag-aalala. Nakita niya ang pagmamadali ni Don Ricardo Armando, ang ulo ng pamilya, palabas ng kanyang silid-aralan. Ang kanyang muka'y puno ng pagkabahala na bihirang makita. Kasunod nito, lumabas si Veridia Carmela, ang bagong lipat na physical therapist na inupahan upang alagaan si Mateo, ang nag-iisang anak ni Don Ricardo, si Veridia. Ang pangalan pa lamang ay tila may bahid ng formalidad na hindi umaangkop sa init ng rancho. Dumating ito, dala ang mga makabagong kagamitan at isang aura ng profesionalismo na tila nagtatabing sa tunay nitong kulay. Sa unang tingin, siya'y mukhang anghel na ipinadala upang magbigay ginhawa. Ngunit si Sinag, sa kanyang simpleng pagmamasid, ay nakakaramdam ng kakaiba. Mayroong lamig sa mga mata ni Veridia, isang kalkulasyon na hindi nababagay sa isang taong nagmamalasakit. Sinundan ng tingin ni Sinag ang pagmamadali nila patungo sa silid ni Mateo. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga yabag na yon, ang mga tunog ng paghihirap mula sa silid na yon. Mula nang mangyari ang trahedya, ilang buwan na ang nakalilipas, ang biglaang pagpanaw ng ginang ng tahanan sa isang aksidente, si Mateo, ang dating masiglang bata, ay tila nawalan ng buhay. Ang sinasabi ng lahat ay nasira ang kanyang isipan, isang psychological paralysis na hindi kayang gamutin ng karaniwang paraan. Ang mga paraan ni Veridia ay tila mabagsik. Minsan ay umaabot sa antas ng pagpapahirap sa kanyang mga sesyon. Narinig ni Sinag ang mga ungol ni Mateo, ang mga salitang tila walang kahulugan, ang tunog ng isang batang nawawala sa sarili niyang mundo. Dahan-dahan, lumapit si Sinag sa bintana ng silid terapya, nakatago sa likod ng malalaking kurtina na halos hindi gumagalaw. Ang kanyang puso'y naninikip sa nakikita. Si Mateo ay nakaupo sa isang wheelchair, ang kanyang mga matay walang kislap, nakatingin sa kawalan. Si Veridia ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may diin, nagbibigay ng mga utos na tila walang pakundangan sa damdamin ng bata. Galawin mo ang iyong paa, Mateo. Kailangan mong subukan. Ang bawat salita ay tila isang hampas. Nang si Mateo ay hindi tumugon, o marahil ay hindi na kaya, ang mukha ni Veridia ay biglang nagbago.
Ang pagiging professional ay nawala. Napalitan ng isang kilabot na pagkabigo, isang pahiwatig ng galit. Hindi mo ako pinapakinggan. Halos isigaw ni Viridia. Ang kanyang boses ay tumaas, nagdudulot ng mas matinding takot kay Mateo, na agad ding yumuko. Tila gustong maglaho. Sa sandaling iyon, ang mata ni Viridia ay napadako sa kurtina kung saan nakatago si Sinag. Nagtama ang kanilang mga paningin. Saglit lamang, ngunit sapat na para maramdaman ni Sinag ang lamig na dumaloy mula sa mga mata ng therapist. Si Viridia ay ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang naningiti na tila nagsasabing, "Nakikita kita. Huwag kang makikialam." Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Sinag. Alam niyang sa sandaling iyon, ang kanyang simpleng pagmamasid ay maaring maging simula ng isang bagay na masalimuot, isang bagay na maaring maglagay sa kanya sa panganib. Ngunit ang imahe ng batang si Mateo na nawawala sa sarili niyang mundo ay nanatili sa kanyang isipan. Isang masakit na paalala na ang simpleng pagtulong, kahit sa maliit na paraan, ay maaring maging isang malaking hakbang. Ang utos ni Don Ricardo ay malinaw. Bawal nang lumapit si Sinag kay Mateo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso na parang bubog. Ngunit hindi nito kayang patayin ang maliit na alab ng determinasyon na nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Alam niyang ang paglayo ay hindi ang sagot. Ang nakita niya sa mga mata ni Mateo, ang kawalan ng pag-asa, ang pagkaparalisa hindi lamang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa, ay hindi niya kayang baliwalain. Ang formalidad ng mga albarado at ang malamig na profesionalismo ni Viridia ay tila mga pader na naghihiwalay sa kanya sa batang nangangailangan ng tulong. Ngunit si Sinag, sa kanyang katahimikan, ay may sariling paraan. Nang mga sumunod na araw, ginawa ni Sinag ang kanyang tungkulin ng walang reklamo. Ang kanyang mukha'y kalmado sa labas, ngunit sa loob, isang plano ang nabubuo. Sa kanyang paglilinis ng silid-aklatan, napansin niya ang isang lumang kahon na puno ng mga laruan ni Mateo noong bata pa ito. Mayroon doong isang maliit na kahoy na kabayo. Bahagyang kupas na ang pintura, ngunit ang mga mata nito'y tila nakangiti pa rin. Napangiti si Sinag nang maalala ang mga kwentong naririnig niya mula sa ibang kasambahay tungkol sa pagkahilig ni Mateo sa kabayong ito. Ang laruang regalo pa raw mula sa kanyang yumaong ina. Ito ang maaari niyang gamitin. Sa isang tahimik na sandali, nang matiyak niyang walang nakakakita, lalo na si Viridia na tila laging nakabantay, may ingat niyang kinuha ang kahoy na kabayo. Hindi ito isang malaking bagay, hindi isang mahiwagang lunas. Ito ay isang simpleng paalala lamang ng isang nakaraang masaya, isang piraso ng nawalang mundo ni Mateo. Sa paglubog ng araw, nang ang karamihan sa mga tauhan ay nagpapahinga, naglakas loob si Sinag na lumapit sa balkonahe ng silid ni Mateo, na siyang madalas nitong paboritong lugar noon. Maingat niyang inilagay ang maliit na kabayo sa isang paso ng halaman malapit doon, na halos hindi mapapansin, ngunit sapat na malapit upang makita ni Mateo kung gugustuhin niyang tumingin. Pagkatapos ay umatras siya, nagtago sa isang madilim na sulok, naghihintay. Dumating si Viridia para sa kanyang sesyon. Si Sinag ay nakakarinig ng mga pamilyar na tunog. Ang pag-ikot ng wheelchair, ang mahinang utos ni Viridia, ang katahimikan ni Mateo. Ngunit ngayon, may kakaiba. May bahagyang pagbabago sa tensyon sa hangin. Hindi ito sigaw, hindi pagtutol. Ito ay isang bagay na mas banayad, isang mahinang paghinga, isang paggalaw ng ulo. Nang mapadaan ang wheelchair malapit sa balkonahe, ang tingin ni Mateo ay dumapo sa paso ng halaman. Nanatili doon ng ilang sandali. Hindi ito paghanga, hindi kasiyahan.
Ito ay pagkalito. Isang pagkalito na may kasamang bahid ng pagkilala. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang buhay, ay tila nagkaroon ng kaunting kislap. Isang tanong na hindi niya mabigkas. Ano ang tinitingnan mo dyan, Mateo? Ang malamig na tanong ni Viridia ay pumutol sa sandali. Mabilis na ibinalik ni Mateo ang kanyang tingin sa kawalan. Ang kislap sa kanyang mga mata ay agad ding naglaho, na parang bula. Walang anuman. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Sinag, sapat na yon. Ang maliit na paglingon na yon, ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, iyon ay isang senyales. Isang senyales na ang batang iyon ay naroon pa rin sa loob. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon, ng tamang paghikayat upang lumabas. Ito ay isang maliit na butil ng pag-asa, ngunit ito ay sapat na para patibayin ang kanyang loob. Ngunit ang munting tagumpay na ito ay hindi nakaligtas sa mapagmatsyag na mga mata ni Viridia. Habang iniikot niya ang wheelchair pabalik sa gitna ng silid, ang kanyang tingin ay muling napako sa sulok kung saan nagtatago si Sinag. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumuso, isang ekspresyon ng pagkayamot. Nakita niya ang maliit na pagbabago kay Mateo at alam niyang may kinalaman si Sinag dito. Ang simpleng presensya ng dalaga, ang kanyang tahimik na pakikiramay ay tila isang banta sa kanyang kontrol. Ang kanyang profesionalismo ay nagsimulang mabiyak. Napapalitan ng lumalaking pagdududa at pagkainis. Tumingin siya sa maliit na kabayo sa paso, pagkatapos ay sa direksyon kung saan siya nakaramdam ng presensya ni Sinag. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos kaagad bago pa man tuluyang lumakas ang tinig ng pag-asa na ito. Ang mundo ni Alon ay isang malabong larawan, isang walang katapusang paulit-ulit na kabanata ng itim at puti. Ang mga alaala niya ay parang mga piraso ng basag na salamin, matatalim, nakakagulo, at hindi buo. May mga panahong tila malinaw ang lahat. Ang init ng yakap ng kanyang ina, ang halimuyak ng kanyang paboritong pabango, ang kanyang malumanay na tawa. Ngunit ang mga ito'y mabilis ding naglalaho, napapalitan ng nakakabinging katahimikan at ang malamig na haplos ng kawalan. Ang silid na ito, ang wheelchair na ito, ang mga mukhang hindi niya makilala, iyon ang kanyang kasalukuyan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kakaibang nangyayari. Isang anino ang gumagapang sa gilid ng kanyang kamalayan. Isang imahe na paulit-ulit na sumusulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina, ngunit hindi ito ang karaniwang malungkot na imahe. Ito ay mukha na puno ng takot. Ang kanyang mga matay nanlalaki, nakatingin sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Mayroon ding isang tunog, isang matinis na tunog na dumudurog, na sinusundan ng isang malakas na pagbagsak. At pagkatapos kadiliman, kasabay nito, may isang mukha na may matalim na ngiti, na hindi niya matandaan kung sino, ngunit nag-iiwan ng pakiramdam ng panganib. Ang maliit na kabayong kahoy na lumitaw sa balkonahe. Ano yon? Hindi niya maalala kung saan nanggaling iyon, ngunit may kakaibang koneksyon dito. Tila ito ay isang piraso mula sa nakaraan, isang piraso na hindi nabibilang sa madilim na kasalukuyan. Nang makita niya ito, isang pamilyar na init ang gumapang sa kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang init na yon ay agad ding napalitan ng takot nang marinig niya ang boses ni Viridia. Ano ang tinitingnan mo dyan, Mateo? Ang kanyang boses. Malamig, kontrolado, parang yelo na dumampi sa kanyang balat. Agad niyang ibinaling ang kanyang tingin, tinakpan ang kanyang mga mata. Sinubukang itaboy ang anumang damdamin na maaaring makita ni Viridia. Walang anuman, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam niya na nakita ito ni Viridia. Nakita niya ang maliit na paglingon ni Mateo.
ang paghinto sa paghinga. Ang pasensya ni Viridia ay manipis at ang anumang senyales ng paglaban o paggising mula kay Mateo ay tila nagpapalala lamang sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas mahigpit si Viridia. Ang kanyang mga sesyon ay naging mas matindi, ang kanyang mga salita ay mas manakit. Hinigpitan niya ang pagbantay kay Mateo, binawasan ang oras nito sa paglabas, at binantaan ng ibang mga kasambahay na huwag makikialam. Ang pasyente ay nangangailangan ng tahimik at kontroladong kapaligiran. Sabi niya kay Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagmamalasakit. Ang mga hindi inaasahang emosyon, lalo na mula sa mga hindi awtorisadong tao, ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala. Maaari itong mag-trigger ng mas malalang episodes. Si Don Ricardo, na nalulunod sa sariling dalamhati at pagod, ay madaling naniwala. Ang kanyang pag-asa kay Viridia ay nakasalalay sa bawat salita nito. Nang sabihin ni Viridia na si Sinag Esperanza ang simpleng tagapamahala ng hardin, ay nagiging distraction at nagdudulot ng panganib sa paggaling ni Mateo. Ang pasensya ni Don Ricardo ay naubos. Hindi niya nakita ang tunay na motibo ni Viridia. Nakita lamang niya ang isang babaeng nagmamalasakit sa kanyang anak at isang kasambahay na lumalabag sa utos. Sa isang malamig na umaga, habang si Mateo ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa may bintana, nakatingin sa labas na tila walang nakikita, tinawag ni Don Ricardo si Sinag sa kanyang silid-aralan. Ang silid ay puno ng mga lumang libro at ang pamilyar na amoy ng lumang papel. Nakatayo si Don Ricardo sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang likuran ay nakatalikod kay Sinag. Ang kanyang tinig ay mababa, puno ng pagod at pagkadismaya. Sinag! Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Marahil ay hindi mo naiintindihan ang iyong ginagawa. Ang paglapit mo kay Mateo, hindi ito tama. Ang mga doktor ang nakakaalam ng pinakamahusay para sa kanya. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Simula ngayon, ipinagbabawal ko na ang anumang pakikipag-ugnayan mo sa kanya. Huwag kang lalapit sa kanya. Huwag kang magsasalita sa kanya. Huwag kang mag-iiwan ng kahit ano para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Si Sinag ay napatigagal. Ang kanyang puso ay bumigat sa bigat ng mga salita. Nakita niya ang pagbabago sa mata ni Don Ricardo. Hindi na ito ang pagmamalasakit ng isang ama, kundi ang pagkabigo at pagod ng isang taong sumusuko na. Ang kanyang mga salita ay tila mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng anumang pag-asa na maaring nabuo sa pagitan niya at ni Mateo. Ang pader na itinayo ni Viridia ay hindi lamang sa pagitan ni Mateo at ng mundo, kundi pati na rin sa pagitan niya at ng batang yon. Opo, Ginoo. Mahinang sagot ni Sinag. Ang kanyang tinig ay halos mautal. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang isipan, ang imahe ng maliit na kabayong kahoy sa balkonahe ay biglang lumitaw. Isang simbolo ng isang pag-asa na ngayon ay tila tuluyang nawasak. Ang pagkatanggal sa pwesto, kahit pansamantala lamang, ay tila isang malaking parusa para kay Sinag. Ang mga araw na dati puno ng sigla at pag-asa, kahit na puno ng pagod, ay ngayoy naging mahaba at walang kulay. Ang utos ni Don Ricardo ay mahigpit at ang mga mata ni Viridia ay tila na sa bawat sulok ng rancho, nagbabantay. Ngunit ang paglayo kay Mateo ay mas mahirap tanggapin kaysa sa pagkawala ng trabaho. Ang imahe ng batang iyon na nababalot ng kadiliman ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Hindi siya isang taong sumusuko lamang. Sa kanyang paggala sa mga hindi gaanong pinupuntahang bahagi ng rancho, madalas siyang napapadaan sa likurang bahagi ng hardin, malapit sa silid ni Mateo. Mula doon, sa di kalayuan, maaari niyang matanaw ang bintana ng silid terapya. Madalas,
Makikita niya ang anino ni Mateo na nakaupo lamang doon, walang kibo. Ang pagbabawal ay nagbigay lamang ng mas malaking pagnanais sa kanya na makahanap ng paraan. Hindi niya maaaring kausapin si Mateo. Hindi niya maaaring ilagay ang anumang bagay sa kanyang balkonahe. Ngunit ang kanilang mga mata, maaari ba niyang gamitin ang kanilang mga mata? Isang araw, habang naglilinis ng mga gamit sa lumang bodega, nakakita siya ng mga pinagtabasan ng kahoy at ilang natuyong dahon. Kumuha siya ng isang piraso ng pinakamalapad na kahoy at isang piraso ng uling mula sa tsimeneya na hindi na ginagamit. Sa kanyang silid, sa maliit na espasyo na ibinahagi niya sa ilang kasambahay, nagsimula siyang gumuhit. Hindi mga salita, hindi mga larawan ng kanyang sarili. Gumuhit siya ng mga simpleng bagay. Isang araw na may malalaking sinag na nagmumula dito. Isang ibon na malayang lumilipad sa isang malawak na langit. At isang puso na tila pinagdurugtong muli. Nang matiyak niyang walang nakakakita, naghintay siya ng tamang pagkakataon. Isang hapon, nang bumagsak ang mabigat na ulan at ang lahat ay nagmamadaling magtago sa loob, naglakas loob si Sinag. Gamit ang kanyang kapote, mabilis siyang tumakbo patungo sa likuran ng hardin, sa lilim ng malalaking puno. Maingat niyang inihagis ang maliit na piraso ng kahoy na may iginuhit na araw. Sinusubukan na mapunta ito malapit sa bintana ni Mateo. Mabilis siyang umatras. Ang kanyang puso'y kumakabog sa takot at pag-asa. Ito ay isang mapanganib na laro. Kung mahuli siya ni Viridia, tiyak na mas malala ang kanyang kalagayan. Sa loob ng silid, si Mateo ay nakaupo pa rin. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa labas. Ang tunog ng ulan ay tila nagpapalala lamang ng kanyang kalungkutan. Ngunit bigla, isang bagay ang pumatak sa labas ng kanyang bintana. Isang maliit na bagay, hindi niya maaninag kung ano. Nang muli itong gumalaw, nakita niya ang isang bagay na pamilyar, isang hugis na malaaraw. Pagkatapos, isang ibon at isang puso. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit alam niya na ito ay galing kay Sinag. Ang simpleng kilos na yon ang panganib na inisip ni Sinag para lamang makapagpadala ng mensahe ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ay isang tahimik na sigaw, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Habang si Sinag ay naghihintay sa dilim, nakarinig siya ng mga yabag papalapit. Si Viridia. Lumabas ito ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihinala. Tumingin ito sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kung ano. Nang mapansin nito ang maliit na piraso ng kahoy sa lupa, malapit sa bintana, agad niya itong pinulot. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon kung saan huling nakita si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sinag Esperanza. Mahinang bulong nito. Puno ng pagbabanta. Hindi ka titigil, hindi ba? Sa mga sumunod na araw, lalong naging mahigpit si Viridia. Mas madalas siyang nasa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga sesyon ay mas matagal at mas nakakapagod. Pinilit niyang tanggalin ang anumang bakas ng pag-asa na maaring naipasok ni Sinag. Binago niya ang schedule ni Mateo, binawasan ang oras nito sa balkonahe at sinigurong laging may tao sa silid. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay nagbabago. Ang maliit na piraso ng kahoy na yon ay tila nagtanim ng binhi sa kanyang puso. Sa mga sandaling hindi siya binabantayan, nagsimula siyang sumubok. Dahan-dahan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Isang maliit na paggalaw, halos hindi mapansin, ngunit para kay Mateo, ito ay isang tagumpay, isang pagpapatunay na ang kanyang katawan ay hindi ganap na paralisado. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mapagmatsyag na mga mata ni Viridia. Nakita niya ang kaunting paggalaw sa mga paa ni Mateo, ang bahagyang pagbabago sa kislap ng kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ang labas.
Alam niya na ang kanyang kontrol ay nanganganib. Ang pagiging psychologically paralyzed ni Mateo ay ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang depensa. Kung si Mateo ay magsisimulang gumaling, kung babalik ang kanyang alaala, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tanggalin si Sinag, hindi lamang sa ransyo, kundi sa buhay ni Mateo ng tuluyan. Ang mga pira-pirasong alaala ay parang mga paru-parong ligaw na hindi mapakali sa loob ng kanyang isipan. Ang ilan ay matingkad at puno ng liwanag. Ang paghalik ng araw sa kanyang balat habang naglalaro sa hardin, ang malambot na tinig ng kanyang ina na bumabasa ng kwento, ang init ng kanyang mga yakap. Ang mga ito ay tila mga pangarap na gusto niyang manatili. Ngunit mabilis ding naglalaho sa pagdating ng kadiliman. Ngunit sa mga nagdaang linggo, may mga bagong imahe na nagsimulang sumulpot. Mas madilim at mas nakakagulo. Nagsimula ito sa isang matinis na tunog, parang babala na hindi niya maintindihan. Pagkatapos, isang malakas na pagyanig, ang pakiramdam na bumabagsak siya. Ang mukha ng kanyang ina ay lumitaw, hindi ang karaniwang nakangiti, kundi puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa isang bagay o sa isang tao na nagdudulot ng matinding sindak. May isang figura rin na madalas sumasagi sa kanyang alaala. Isang figura na hindi niya matukoy ang mukha, ngunit ang presensya nito ay nagdudulot ng lamig. Naaalala niya ang isang kamay na nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Isang kamay na tila gustong manakit. Mayroon ding isang bagay na kumikinang, isang bagay na nahulog at nabasag. Ang mga piraso ng alaala na ito ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot at galit. Ang maliit na kabayong kahoy na yon na lumitaw sa balkonahe, tila may koneksyon ito sa kanyang ina. Naaalala niya ang pagmamahal ng kanyang ina sa kabayo, ang paglalaro nila nito noon. Nang makita niya ang iginuhit na puso sa piraso ng kahoy na inihagis ni Sinag, isang kakaibang emosyon ang bumalot sa kanya. Hindi lamang ito pagkalito, kundi isang bahagyang pag-asa, isang pahiwatig na mayroon pang ibang tao na nakakaalala, na nakakakita sa kanya, sa kabila ng lahat. Ang pagiging mahigpit ni Viridia ay lalo pang nagpatindi sa kanyang pagkalito. Ang bawat sesyon ay puno ng tensyon. Kapag sinusubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa, kahit bahagya, nararamdaman niya ang pagbabago sa aura ni Viridia. Mula sa pagiging manhid, nagiging alerto ito at pagkatapos ay nagiging mas agresibo. Isang araw, habang nagsasagawa si Viridia, isang routine check-up, may napansin si Alon. Habang binibigyan nito ng gamot ang kanyang IV drip, napansin niyang ang maliit na bracelet na suot ni Viridia ay tila pamilyar. Ito ay gawa sa pilak. May maliit na pendant na hugis bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Tinitigan niya ito. Sinusubukang ikonekta ang mga piraso. Naaalala niya na ang kanyang ina ay may katulad na bracelet na palagi nitong suot. Ang bracelet mo, mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Natigilan si Viridia. Napatingin ito sa kanyang pulso, pagkatapos ay kay Alon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng mabilis na pagbabago. Mula sa pagiging kalmado, nagkaroon ng bahagyang pagkataranta na agad niyang tinakpan ng isang pilit na ngiti. Itong bracelet na ito? Sabi ni Viridia. Ang kanyang tinig ay pilit na nagiging masigla. Regalo ito sa akin. Maganda, hindi ba? Ngunit ang ekspresyon ni Alon ay hindi nagbago. Tinitigan niya ng masinsina ng bracelet. Pagkatapos ay ang mga mata ni Viridia. Sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya, mas malinaw kaysa dati. Nakita niya ang kanyang ina, nag-aayos ng kanyang damit bago umalis, at binibigyan si Viridia
ng isang bagay, isang maliit na kahon. Narinig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabi, "Para sa iyo, Viridia. Salamat sa lahat ng iyong tulong kay Mateo." At nakita niya ang mukha ni Viridia noon, hindi ang malamig na pagpipigil ngayon, kundi isang mukha na puno ng kasakiman at pagkainggit. Ang mga piraso ay nagsimulang magsama-sama. Ang bracelet, ang pagbibigay ng regalo, ang hindi pamilyar na figura sa kanyang alaala. Ang takot sa mata ng kanyang ina. "Hindi yan regalo," mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay ngayon ay may bahid ng pagkaunawa at pagkamuhi. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Viridia. Nakita ko ang ina ko. Binigay niya sa iyo yan. Bago ang aksidente." Ang mukha ni Viridia ay namutla. Ang kanyang pilit na ngiti ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng pagkataranta. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Ano ang sinasabi mo, Mateo? Wala kang maalala. Puro imahinasyon lang yan." Ngunit alam ni Alon na hindi ito imahinasyon. Ang takot sa mukha ni Viridia, ang mabilis nitong pag-iwas sa kanyang tingin, iyon ang katotohanan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Viridia, ang pagkawala ng maskara ng pagiging profesional. Sa isang iglap, ang dating nakakatakot na figura sa kanyang alaala ay nagkaroon ng mukha. "Si Viridia, ikaw," mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at pagkamuhi. "Ikaw ang nakita ko." Tumingin siya diretso sa mga mata ni Viridia. Ang dating kawalan ng buhay ay napalitan ng isang apoy ng pagkaunawa. Ikaw ang may gawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging profesional ay nagsimulang mabali. Ang tahimik at sunod-sunuran na si Mateo ay nagpapakita ng mga senyales ng paggising, mga alaalang unti-unting bumabalik, mga mata na nagsisimulang makakita sa kanya hindi bilang therapist, kundi bilang isang kaaway. Ang bracelet na sampagwita, isang paalala ng kanyang kasalanan, ay naging gatilyo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Mateo, ang pagkilala, ang pagkamuhi, ang kanyang plano, ang kanyang mahabang paghihintay ay nasa bingit ng pagkabigo. Hindi ito maari. Hindi niya maaring hayaang mabuksan ang nakaraan. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kasalukuyang buhay, ang kanyang mga plano para sa kayamanan ng mga Alvarado. Lahat ng iyon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng kanyang maskara at sa pananatiling nakakulong si Mateo sa kanyang sariling isipan. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ng mabilisan at walang awa. Sa gabing iyon, ang ulan ay bumuhos ng malakas na parang tinatabingan ang anumang tunog na maaaring marinig ng iba. Si Viridia ay naghintay hanggang sa mahimbing na ang tulog ng karamihan sa mga kasambahay. Gamit ang isang susi na nakuha niya noon pa, maingat niyang binuksan ang pinto ng silid ni Mateo. Ang bata ay tulog. Ang kanyang mukha ay payapa sa sandaling iyon. Ngunit alam ni Viridia na ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Nilapitan niya ang wheelchair at sa isang mabilis na kilos, kinalas niya ang mga sinturon na nagpipigil kay Mateo. Pagkatapos, sa isang kalkuladong pagtulak, maingat niyang itinulak ang wheelchair papalapit sa gilid ng hagdanan na papunta sa garahe. Ito ay hindi isang malaking hagdanan, ngunit sapat na para magdulot ng pinsala, lalo na sa isang bata na may kahinaan na. Ang plano niya ay hindi na kailangang patayin si Mateo, kundi mas lalo lamang itong pabagsakin, lumikha ng mas malaking pinsala, mas malaking takot, upang masigurong mananatili itong nakakulong sa kanyang kondisyon. Ngunit habang itinutulak niya ang wheelchair, nagising si Mateo. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Nakatingin sa mukha ni Viridia na ngayon ay hindi na nagpapanggap. "Ayaw ko! Huwag!" Sigaw niya.
Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng desperasyon. Ang sigaw na yon ay sapat na para makakatawag ng pansin. Sa malayo, sa kanyang silid, narinig ni Don Ricardo ang kakaibang ingay, isang sigaw ng kanyang anak na sinusundan ng tunog ng pagbagsak ng isang bagay. Agad siyang bumangon. Ang kanyang puso'y bumibilis sa pag-aalala. Habang bumabagsak ang wheelchair, sa unang baitang ng hagdan, nagkaroon ng isang biglaang paggalaw si Mateo. Sa kanyang takot, sinubukan niyang itulak ang kanyang mga paa. Ang mga daliring nagsimula ng gumalaw. Ang hindi inaasahang paggalaw na ito ay nagresulta sa pag-ikot ng wheelchair at sa halip na bumagsak ng diretso, ito ay tumagilid at bumagsak sa gilid sa isang tumpok ng mga lumang gamit sa paghahardin. Hindi ito diretso sa matigas na semento, ngunit ang pagbagsak ay malakas pa rin. Narinig ni Viridia ang pagdating ni Don Ricardo. Sa isang iglap, ang kanyang isipan ay nag-isip ng paraan. Agad niyang inayos ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makapasok si Don Ricardo sa silid at makita ang eksena, si Mateo na nakahandusay sa sahig, ang wheelchair na tumagilid, at si Viridia na tila nagmamadaling tumulong, agad niyang naisip ang pinakamasamang senaryo. "Mateo, anong nangyari?" Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng sindak. "Don Ricardo, hindi ko alam," sabi ni Viridia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig ko ang sigaw niya. Pagkatapos ay ang pagbagsak. Siguro ay nagkaroon siya ng seizure habang natutulog at nahulog mula sa wheelchair. Ang mga salita ni Viridia ay parang mga patalim sa puso ni Don Ricardo. Siya ay nakakita ng pagbabago kay Mateo nitong mga nakaraang araw, ngunit ito ay tila dahil kay Sinag. At ngayon, ang kanyang anak ay nasaktan muli. Ang pagdadalamhati at pagod ay nagtulak sa kanya sa kanyang limitasyon. Ang kanyang hinala kay Sinag, ang mga kwento ni Viridia tungkol sa negatibong impluensya nito ay biglang bumalik. "Sinag!" Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkadismaya. "Sigurado akong may kinalaman ka dito. Ikaw ang nagsimulang lumapit sa kanya. Ikaw ang nagdulot ng kaguluhan dito." Bago pa man makahingi ng paliwanag si Viridia, o bago pa man makabawi si Mateo sa pagkabigla, ang desisyon ay nagawa na. Si Sinag na nasa kanyang silid at nakarinig ng kaguluhan ay dali-daling lumabas. Nakita niya si Don Ricardo na nakaturo sa kanya. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyo. "Lumayas ka dito. Ngayon din," sigaw ni Don Ricardo. "Hindi ko na kailangan ang tulad mo dito." Samantala, sa gitna ng kaguluhan, nakakita si Viridia ng isang pagkakataon. Habang nagmamadali si Don Ricardo, naalalayan si Mateo. Tahimik niyang pinulot ang maliit na piraso ng kahoy na may iginuhit na puso at araw na nahulog mula sa bulsa ni Mateo nang bumagsak ito. Mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa at pagkatapos ay tumingin sa papalabas na si Sinag na may isang malamig at mapagtagumpay na ngiti. Hindi lamang niya naalis si Sinag, kundi nagkaroon din siya ng ebidensya na magagamit niya para tuluyang sirain ang dalaga. Ngunit ang mas malaki niyang plano ay nagpapatuloy pa rin. Ang batang ito ay kailangang manatiling sira at siya ang magiging tagapamahala ng kanyang kadiliman at ng kayamanan ng mga Alvarado. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Si Sinag ay itinulak palabas ng rancho. Ang kanyang mga damit ay basa at marumi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng katarungan. Ang imahe ni Mateo na nakahandusay, ang galit sa mata ni Don Ricardo, at ang malamig na ngiti ni Viridia, lahat ng ito ay bumabalot sa kanya. Siya ay nawalan ng lahat, ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, isang maliit na alab ng determinasyon ang nagsimulang sumiklab. Hindi pa ito ang katapusan.
Ang bawat patak ng ulan na dumidampi sa bubong ng Rancho del Sol ay tila bawat dagundong ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid-aralan. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero, isang matandang lalaki na nalulunod sa kalungkutan at pagod. Ang kanyang anak, si Mateo, ay nasa kanyang silid na pinapalibutan ng mga doktor at ni Viridia. Ngunit si Don Ricardo ay nakakaramdam ng isang malalim na kawalan. Ang pagkatanggal niya kay Sinag ay tila isang malaking pagkakamali. Isang desisyong ginawa sa gitna ng kaguluhan at pagkalito. Naaalala niya ang mukha ni Sinag, ang kawalan ng pag-asa, ang pagtataksil na nakaukit sa kanyang mga mata nang siya'y itinaboy niya sa gitna ng ulan. Alam niyang si Sinag ay hindi kailanman gagawa ng masama sa kanyang anak. Ang batang iyon, sa kabila ng kanyang pagiging simple, ay may puno na puno ng kabutihan. Narinig niya ang mga kwento ng mga kasambahay tungkol sa kung paano nito inalagaan ang mga halaman, kung paano nito binigyan ng pagkain ang mga ligaw na hayop. Bakit niya iisipin na si Sinag ang may kagagawan ng nangyari kay Mateo? Ang pagtutulak niya kay Viridia noon ay tila nagbigay daan sa mga kasinungalingan nito. Ang mga salita ni Viridia ay tila bumabalik sa kanya ngayon, puno ng mali siya. Don Ricardo, kailangan nating protektahan si Mateo. Ang pagiging malapit ni Sinag ay nagdudulot ng panganib. Sa panahong yon, naniwala siya. Ngayon, hindi na niya alam ang dapat paniwalaan. Ang katahimikan sa pagitan ni Viridia at ni Mateo. Ang pagiging masyadong perpekto ng kanyang paliwanag. Ang mga maliliit na bagay na hindi tumutugma. Lahat ng ito ay nagsimulang magbigay daan sa kanyang pagdududa. Naalala niya ang kanyang asawa, si Isabela. Madalas itong magkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. May isang pangalan na madalas nitong banggitin nang may pag-aalala, si Viridia. Rick, mag-ingat ka sa kanya. Minsang sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala. May itinatago siya. Huwag mong hayaang makalapit siya ng husto sa ating pamilya. Sa mga panahong iyon, binabaliwala lamang niya ito. Iniisip na ito ay selos lamang ng isang kaibigan. Ngayon, ang mga salitang yon ay tila isang propesiya. Nang bumalik si Viridia sa silid upang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Mateo, nagpanggap si Don Ricardo na natutulog. Tahimik niyang pinanood ang mga kilos ni Viridia. Ang paraan ng paghawak nito sa ivy drip, ang paraan ng pagbulong nito kay Mateo, na tila hindi para sa ikagagaling nito, kundi para sa pagkontrol dito. Narinig niya ang pag-uusap ni Viridia sa telepono ilang gabi na ang nakalilipas. Isang usapan na puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang mana, ang papeles, malapit na. Sa kanyang paghihintay, nagpasya si Don Ricardo na kumilos. Nang mawala si Viridia, saglit upang kumuha ng kape, mabilis siyang pumunta sa maliit na opisina ni Viridia sa Silid-Aklatan, isang lugar na madalas nitong gamitin. Hindi ito ang kanyang pangunahing silid-aralan, ngunit dito nito dinadala ang kanyang mga papeles. Maingat niyang binuksan ang drawer na tila madalas gamitin ni Viridia. Sa ilalim ng mga medical journals at mga reseta, natagpuan niya ang isang lumang litrato. Sa litrato, nakita niya ang kanyang asawa, si Isabela, na mas bata pa at masigla. Sa tabi nito ay isang mas batang Viridia. Ang kanyang mukha ay puno ng nangiti na tila hindi totoo. Ngunit ang nakapukaw sa kanyang pansin ay ang paraan ng pagtingin ni Viridia kay Isabela. Isang tingin na puno ng inggit at hindi matukoy na galit. Kasama ng litrato ay isang nakatuping sulat. Ito ay mula kay Isabela na nakasulat ilang linggo bago ang kanyang aksidente. Mahal kong Viridia, nagsimula ang sulat. Ang mga salita ay tila puno ng pag-aalala. Alam kong matagal na tayong magkaibigan,
Ngunit may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko ay may iba kang balak para sa aking pamilya, para sa aking anak. Ang iyong interes kay Mateo ay tila masyadong mapilit. Lalo na pagkatapos mong malaman ang tungkol sa aking kondisyon. Sana ay hindi mo gamitin ang ating pagkakaibigan para sa iyong sariling interes. Ang kaligtasan ni Mateo ang pinakamahalaga sa akin. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanya. Ito ay hindi lamang paghihinala. Ito ay isang babala. Si Isabela sa kanyang karunungan ay nakakita ng isang bagay na hindi niya napansin. Ang kanyang asawa ay may alam at ang kanyang kamatayan. Ito ba ay isang aksidente lamang? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang isipan na lumilikha ng isang madilim na ulap ng kawalan ng katiyakan. Nang makabalik si Viridia, mabilis na isinara ni Don Ricardo ang drawer at bumalik sa kanyang kinauupuan, nagpapanggap na tulog. Ang kanyang puso ay bumibilis hindi lamang sa takot, ngunit pati na rin sa bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang asawa at kung ano ang tunay na balak ni Viridia para sa kanyang anak. Ang gabing ito, sa gitna ng bagyo, ay ang simula ng kanyang sariling paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan. Ang kawalan ni Sinag ay tila isang malaking butas sa kanyang mundo. Ang katahimikan sa rancho ay naging mas mabigat, mas nakakabingi. Ang mga araw ay nagiging linggo at ang bawat araw ay tila isang pag-uulit ng nakaraang araw. Paggising sa malamig na silid, ang mga malamig na kamay ni Viridia, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit may kakaiba sa kanyang kalungkutan ngayon. Hindi na ito ang ganap na kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya noon. Mayroon ng halong galit. Galit sa kawalan ng katarungan, galit sa pagkawala ni Sinag, at galit sa taong responsable sa lahat ng ito, si Viridia. Ang pangalan lamang ay sapat na para kumulo ang kanyang dugo. Ang mga alaala na nagsimulang bumalik, ang bracelet, ang mga salita ng kanyang ina, ang takot sa mga mata nito, lahat ay tumuturo sa kanya. Ang kanyang paggaling noon, ang maliit na paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa, ay tila nabura ng husto ang pagtrato ni Viridia pagkatapos. Ngunit ang mga alaala na yon ay hindi na mabubura. Naging bahagi na sila ng kanyang pagkatao, ng kanyang pakikipaglaban. Sa mga gabi kung kailan tahimik ang lahat, kapag si Viridia ay nasa ibang bahagi ng bahay, nagsisimula si Alon. Ang kanyang mga paa ay masakit, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas. Ngunit ang imahe ni Sinag, ang kanyang kabutihan, ang kanyang tibay ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Naaalala niya ang pagguhit ni Sinag sa piraso ng kahoy, ang araw, ang ibon, ang puso. Ito ay mga simbolo ng pag-asa, ng kalayaan, ng paghilom. Hindi niya maaaring hayaan na mamatay ang mga simbolong yon. Dahan-dahan, sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Kahit maliit na paggalaw lamang, ito ay isang tagumpay. Pagkatapos, sinubukan niyang iangat ng bahagya ang kanyang binti. Masakit, napakakit. Ngunit patuloy niyang ginawa, paulit-ulit. Ang kanyang mga kalamnan ay nananakit, ngunit ang kanyang isipan ay mas matatag. Nagsimula siyang mag-focus sa kanyang paghinga. Sa ritmo nito, sinusubukang kontrolin ang anumang sakit na nararamdaman niya. Ang kanyang katawan ay parang isang bilangguan noon, ngunit ngayon, ito ay nagiging kanyang kasangkapan sa pakikipaglaban. Sa mga araw na yon, naging mas mahigpit si Viridia. Ang pagkawala ni Sinag ay tila nagbigay sa kanya ng mas maraming kalayaan upang manipulahin si Mateo. Ngunit napansin niya ang pagbabago. Si Mateo ay hindi na ang bata na madaling takutin. Mayroong bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paglaban.
kapag binibigyan niya ito ng gamot, napapansin niyang mas mahirap na itong manipulahin. Kapag sinusubukan niyang gawin ang mga masakit na ehersisyo, napapansin niyang minsan nahihirapan itong pigilan ang paggalaw ng kanyang mga paa. Isang hapon, habang ginagawa ni Viridia ang kanyang sesyon, napansin niyang ang mga daliri sa paa ni Mateo ay bahagyang gumalaw nang hindi niya inaasahan. Napansin niya ito at agad na naramdaman ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito dapat nangyayari. Hindi pa ito dapat mangyari. Ano ang ginagawa mo, Mateo? Tanong ni Viridia. Ang kanyang tinig ay puno ng pagbabanta. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mateo, sapat na para manigas ang bata sa sakit. Hindi ka ba dapat nakatali pa rin sa iyong karamdaman? Hindi ka ba dapat natatakot pa rin sa akin? Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Alon ang pagkalakas ng kanyang galit. Ang paghawak ni Viridia, ang kanyang boses, ang kanyang pagkukunwari. Lahat ng ito ay nagpaalala sa kanya kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Sa isang biglaang lakas, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa. Hindi lamang ang mga daliri, kundi ang buong paa na may kasamang pagtulak pababa. Nagulat si Viridia. Ang paggalaw na yon ay mas malakas kaysa dati, mas kontrolado. Ang kanyang hawak kay Mateo ay humina. Sa sandaling iyon, nakita ni Alon ang pagkakataon. Sa isang desperadong kilos, ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya upang itulak ang kanyang mga paa pababa, na siyang nagtulak sa wheelchair ng bahagya. Ang paggalaw na ito, kahit maliit, ay sapat na para mabigla si Viridia. Paano mo nagawa iyon? Halos isigaw ni Viridia. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot at pagkabigla. Agad niyang inayos ang wheelchair. Tinitiyak na nakatali ng mahigpit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na pigilan ang anumang pag-asang maaaring lumitaw. Wala kang karapatang gumaling. Wala kang karapatang lumaban. Ngunit habang bumalik si Viridia sa kanyang dating pagiging agresibo, may kakaibang bagay na nangyayari kay Alon. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, may bagong damdamin na nagsisimulang umusbong. Hindi ito pag-asa. Hindi pa. Ito ay isang matatag na determinasyon, isang paniniwala na kaya niyang lumaban. Sa pagkawala ni Sinag, napagtanto niyang kailangan niyang maging sarili niyang liwanag, sarili niyang sandata. Ang lakas na yon na nagsimula sa isang tahimik na paggalaw ng mga daliri sa paa ay nagsisimula ng lumaki, parang isang maliit na binhi na nagsimulang tumubo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nakita niya ang isang anino sa di kalayuan, isang figura na nagmamasid mula sa malayo. Hindi niya matiyak kung sino ito, ngunit sa sandaling iyon, ang pag-asang iyon ay sapat na. Ang maliit na bayan sa labas ng Rancho del Sol ay tila naging bagong mundo para kay Sinag. Ang mga araw na lumipas mula nang siya'y maitaboy ay naging mahaba at mahirap. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kainan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gawain, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi niya malilimutan ang mga mata ni Mateo, ang kanyang nakakabininging katahimikan at ang malamig na ngiti ni Viridia. Ang mga alaala na ito ang nagsilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan sa kainan, narinig niya ang usapan ng ilang tauhan mula sa rancho. Nagkukwentuhan sila tungkol sa pagbabago sa kilos ni Mateo, ang kanyang paglaban kay Viridia, ang mga maliit ngunit mahalagang paggalaw ng kanyang mga paa. Narinig din niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa pagiging mas mahigpit ni Viridia at ang pagiging lalong malungkot ni Don Ricardo. Ang balitang ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, nagpa siya si Sinag. Hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy ang kasamaan.
Kailangan niyang bumalik, hindi bilang isang kasambahay na may takot, kundi bilang isang tao na handang ipaglaban ang katotohanan. Naisip niya si Don Ricardo. Sa kabila ng kanyang galit noon, alam niyang sa kaibuturan nito, ang ama ay nagmamalasakit sa kanyang anak. Baka sakaling may pag-asa pa na makumbinsi siya. Maingat siyang naglakbay pabalik sa rancho. Hindi siya dumaan sa pangunahing daan. Ginamit niya ang mga lihim na daanan na alam niya mula sa kanyang pagtatrabaho doon. Ang mga daan sa likod ng mga puno at mga bakuran. Nang makalapit siya sa malaking bahay, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo mag-isa sa terasa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at kalungkutan. Hindi pa rin niya maalis sa isip ang imahe ng kanyang asawa, si Isabela, at ang mga babala nito tungkol kay Viridia. Ang mga sulat na nahanap niya, ang mga kwento ng kanyang anak, ay nagsimulang magbigay ng mas malinaw na larawan. Naglakas loob si Sinag na lumapit. Don Ricardo, mahinang tawag niya. Napaangat ng tingin si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla nang makita si Sinag. Sa una, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinag at ang kawalan ng takot, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging pagtataka ito. Pagkatapos ay pag-asa. Sinag? Sabi niya. Ang kanyang tinig ay garalgal. Bakit ka? Nandito ka? Ginoo, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay matatag. Alam ko po na galit kayo sa akin noon at naiintindihan ko po iyon. Ngunit kailangan kong bumalik. Hindi ko po kayang pabayaan si Mateo. Lumapit si Sinag at sa kanyang paglapit, inilabas niya ang maliit na piraso ng kahoy na may iginuhit na araw, ibon at puso. Ito po ang binigay ko kay Mateo noon. Hindi po ako ang may gawa ng nangyari sa kanya at naniniwala po ako na si Viridia, siya po ang may kinalaman dito. Ang pagbanggit sa mga simbolo na yon ay nagpabago sa ekspresyon ni Don Ricardo. Naalala niya ang maliit na kabayong kahoy na unang nagbigay ng kislap sa mga mata ni Mateo bago pa man dumating si Viridia. Ang mga simbolo na yon ay nagpakita sa kanya ng katapatan ni Sinag. Naglakas loob siyang ibahagi ang kanyang mga natuklasan, ang lumang litrato, ang sulat ni Isabela. Nakahanap ako ng mga ito, Sinag, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay mahina. Tila alam ng iyong ina ang tungkol kay Viridia. May hinala siya. At ang mga ito, tumingin siya kay Viridia na naglalakad sa malayo, palayo sa kanila. Tila naghahanap ng isang bagay. Tila may iba siyang plano. Nagsalubong ang mga mata ni Sinag at Don Ricardo. Sa sandaling iyon, hindi na sila amo at tagapagsilbi. Hindi na rin sila magkaaway. Sila ay 2 taong nagkakaisa sa iisang lalayunin. Iligtas si Mateo at ilantad ang kasamaan. Kailangan nating patunayan ito, Ginoo, sabi ni Sinag. Kailangan nating hanapin ang katotohanan. Nagkasundo sila. Si Sinag, gamit ang kanyang kaalaman sa mga sikreto ng rancho at ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao, ay maghahanap ng mga ebidensya sa labas ng bahay. Si Don Ricardo naman, gamit ang kanyang posisyon at ang mga natuklasan niya, ay susubukan namang mahanap ang mga kasinungalingan ni Viridia sa loob ng bahay. Alam nilang mahirap ang kanilang laban. Si Viridia ay tuso at walang awa. Ngunit sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang determinasyon na ipaglaban ang bata na kanilang minamahal, isang bagong lakas ang nabuo. Habang papalubog ang araw, nagkatinginan sina Sinag at Don Ricardo. Ang kanilang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ang panganib ay naroon pa rin. Ang bawat hakbang ay puno ng pagsubok. Ngunit sa wakas, mayroon na silang plano. At ang plano na ito ay nagsisimula
Sa pagharap sa pinakamalaking hamon, ang pagharap mismo kay Viridia, nagkasundo sila na sa susunod na pagtitipon ng pamilya na mangyayari sa darating na linggo, kung saan naroon ang mga kamag-anak at ilang mahalagang tao sa negosyo, doon nila ilalabas ang lahat ng kanilang nalalaman. Ito ang magiging kanilang pagkakataon. Ang pagkakataon na ilantad ang katotohanan. Ang pagtitipon ay dapat sana'y tagumpay para sa kanya. Isang pagpapakita ng kanyang profesionalismo, ng kanyang pagiging kagalang-galang na miyembro ng pamilya Alvarado. Ang mga kamag-anak, ang mga kasosyo sa negosyo, lahat ay naroon, napapalibutan ng karangyaan ng Rancho del Sol. Ngunit mula pa lamang sa simula, may kakaiba sa hangin. Ang malamig na tingin ni Don Ricardo, ang halos hindi mapansing presensya ni Sinag na tila nagmamasid mula sa gilid. Ang kakaibang tahimik ni Mateo na nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa entablado. Lahat ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Nagsimula ang mga talumpati, ang mga papuri kay Don Ricardo, ang mga pagbati sa pamilya. Ngunit nang tawagin si Viridia upang magbigay ng kanyang mensahe tungkol sa paggaling ni Mateo, alam niyang nagsisimula na ang lahat. Ang kanyang nangiti ay nanatiling pilit. Ang kanyang mga salita ay pinili niyang mabuti, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Isang karangalan ang makasama kayo ngayong araw. Simula ni Viridia, ang kanyang tinig ay mahinahon at propesyonal. Lalo na't nasasaksihan natin ang unti-unting paggaling ni Mateo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, isang tinig ang pumutol sa kanya. Ang tinig ni Don Ricardo. Hindi, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Hindi iyan ang buong katotohanan, Viridia. Napatingin ang lahat kay Don Ricardo. Nakatayo siya sa tabi ni Mateo, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak. Si Sinag ay nasa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Viridia. Don Ricardo, ano ang ibig niyong sabihin? Sabi ni Viridia. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkabahala. Ang ibig kong sabihin, patuloy ni Don Ricardo, ay ang paggaling ni Mateo ay hindi dahil sa iyong mga pamamaraan, kundi dahil sa kabila ng iyong mga pagsubok dito. At higit pa riyan, ang iyong mga pamamaraan ay hindi lamang maling paggamot. Ito ay isang plano. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga bisita. Si Viridia ay namutla. Don Ricardo, hindi maganda ang biro ninyo. Masakit ang aking nararamdaman para kay Mateo. Tama na ang iyong mga kasinungalingan, biglang sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng damdamin. Lumapit siya sa harapan. Hawak ang maliit na piraso ng kahoy na may mga iginuhit. Ito po ang binigay ko kay Mateo. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas, hindi kayo. At ang bracelet na yan, dagdag ni Don Ricardo, tinuturo ang pulso ni Viridia. Ang bracelet na sampagwita, ang bracelet na pagmamay-ari ng aking asawa, ang bracelet na ibinigay sa iyo ng aking asawa na hindi bilang regalo, kundi bilang bayad sa isang bagay na hindi namin alam noon. Nagulat si Viridia. Paano nalaman ni Don Ricardo ang tungkol doon? Nakita ko po ang lahat. Isang mahinang tinig ang nagsalita mula sa wheelchair. Si Mateo. Nakatingin siya diretso kay Viridia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaunawa at galit. Nakita ko po kayo. Sa gabing iyon, sa tabi ng aking ina, sa tabi ng hagdanan. Ang lahat ng mata ay napako kay Mateo. Ang kanyang unang malinaw na pahayag. Sa mahabang panahon, narinig ko ang sigaw ni nanay. Patuloy ni Mateo, ang kanyang tinig ay lumalakas, puno ng emosyon. Nakita ko kayong nag-aaway. Nakita ko ang bracelet. Ang sampagwita. Binigay niyo sa kanya ang gamot.
ang gamot na hindi dapat. Pagkatapos, ang pagbagsak. Nagwakas ang mga salita ni Mateo sa isang hikbi, ngunit ang mensahe ay malinaw. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang alaala ay bumalik. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang dahil sa pag-ibig ni Sinag, kundi dahil sa katotohanang nagsimula ng lumitaw. Hindi! Sigaw ni Viridia. Ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan. Siya ay baliw. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit hindi na siya pinaniwalaan ng sinuman. Nakita nila ang takot sa kanyang mga mata, ang pagkawala ng kanyang profesionalismo. Ang sulat ni Isabela, sabi ni Don Ricardo, inilabas ang nakatuping papel. Babala ito. Babala tungkol sa'yo. Tungkol sa iyong kasakiman. Tungkol sa iyong plano na kunin ang lahat ng ito. Binuklat niya ang sulat. Sinabi niya dito na alam niyang binigyan ka niya ng pera noon. Kapalit ng iyong pangakong lumayo sa pamilya. Ngunit hinala niya na may iba ka pang balak. Ang mga salita ni Don Ricardo ay tila mga suntok na bumabagsak kay Viridia. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabuksan. Ang kanyang mga plano ay nasira. Ang kanyang galit ay naging desperasyon. Sa isang iglap, inabot niya ang isang mabigat na plorera sa mesa at inihagis ito patungo kay Mateo. Hindi mo makukuha ang anumang bagay sa akin. Sigaw niya sa gimsya, ngunit mabilis ang kilos ni Don Ricardo. Hinawakan niya si Mateo at itinulak ang wheelchair palayo. Si Sinag naman, sa kanyang tapang, ay agad na hinarang si Viridia. Ngunit sa sobrang lakas ng emosyon, nagtunggali sila ng kaunti. Sa pagtutulak, natabig ni Viridia si Sinag at sa kanyang pagbagsak, nabitawan ni Sinag ang piraso ng kahoy. Kinuha ito ni Viridia at sa gitna ng kaguluhan, inihagis ito sa kalapit na apoy ng fireplace. Wala nang ebidensya, sigaw ni Viridia. Ngunit ang lahat ay nakita na ang kanyang tunay na kulay. Ang mga bisita ay natakot at nagulat. Ang ilang mga security guard na inutusan ni Don Ricardo na magbantay ay agad na lumapit at inaresto si Viridia. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Sinag at kay Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, nagkatinginan sina Mateo at Sinag. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Luha ng sakit, luha ng paglaya, luha ng pag-asa. Ang katotohanan ay nabuksan na. Ang kadiliman ay nagsisimulang maglaho. Ang lahat ay parang isang panaginip. Ang sigawan, ang pagbagsak, ang pagkawalan ng lahat ng aking nakita. Ngunit nang ako'y magising, hindi na ang malamig na silid ang aking nakita. Nakita ko ang mukha ni Itay, puno ng luha ngunit may ngiti. At nakita ko si Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at ginhawa. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang panghihina ay naroon pa rin. Ngunit ang pinakamahalaga, ang takot ay nagsimula nang mawala. Ang mga araw, pagkatapos ng paglilitis ni Viridia, ay tila isang malabong ulap. Ngunit sa bawat paggising ko, mas nagiging malinaw ang lahat. Nalaman ko na si Viridia ay nahuli at ang katotohanan tungkol kay nanay ay nabunyag na. Ang mga alaala ko, na dati parang basag na salamin, ay unti-unting nagiging buo muli. Ang aking ina, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkawala. Ang lahat ng ito ay hindi na lamang mga anino, kundi mga bahagi ng aking pagkatao na maaari ko nang yakapin. Ngayon, narito ako, nakaupo sa aking wheelchair, ngunit hindi na sa tabi ng mga gamit na nagpapaalala sa akin ng aking pagkakakulong. Nasa hardin ako, sa ilalim ng araw na dati hinahangad ko lamang makita. Si Sinag ay nakaupo sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay mahinahong nakahawak sa aking braso.
Ang init ng kanyang paghawak ay tila nagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita. "Okay ka lang ba, Alon?" Tanong na niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Puno ng pag-aalala na nararamdaman ko rin noon. Tumango ako. "Oo, Sinag. Mas maayos na ako kaysa dati." Tumingin ako sa aking mga paa. Ang mga ito ay mahina pa rin, ngunit may lakas na akong maramdaman dito. "Sinubukan ko kanina," sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa emosyon. Sinubukan kong tumayo. Nagningning ang mga mata ni Sinag. "Talaga? Alon, iyon ay napakagandang balita." Sinundan kami ni Itay, na ngayon ay tila mas bata at mas masigla, at si G. Armando, ang matandang hardinero na tumulong kay Sinag noon. Nakita nila ang aking pagsisikap. Sa suporta ni Sinag at ni Itay, dahan-dahan kong inangat ang aking katawan. Nanginginig ang aking mga binti, ang aking mga kalamnan ay nananariwa sa sakit ng paggalaw na matagal ko nang hindi nagawa. Ngunit sa tulong ng kanilang mga kamay, sa paghikayat ni Sinag, nagawa kong tumayo. Ang aking mga paa ay nakatapak sa lupa. Ang pakiramdam ay kakaiba, hindi matatag, ngunit puno ng pag-asa. Nakatayo ako. Kahit saglit lamang, nakatayo ako. Bumagsak muli ang aking mga tuhod, ngunit hindi na ako nasaktan. Sa halip, isang nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Nakita mo ba, Sinag?" sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pagtataka at kagalakan. Nakaya ako. Niyakap ako ni Sinag. Ang kanyang yakap ay puno ng init at pagmamahal. Nararamdaman ko ang kanyang luha sa aking balikat. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. "Oo, Alon. Nakita ko." Bulong niya. "Ang galing-galing mo." Nakita ko ang pagtingin ni Itay sa amin. Ang dati niyang galit at pagdududa ay napalitan na ng pasasalamat at pagkilala. Lumapit siya sa amin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay niyang pagmamalaki sa akin. "Sinag," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkilala. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Iniligtas mo hindi lamang si Mateo, kundi ang buong pamilya namin. Kung hindi dahil sa iyo..." Tumigil siya sandali. Tila hinahanap ang tamang salita. "Nais kong mag-alok sa iyo ng isang bagay. Hindi lamang bilang pasasalamat, kundi bilang pagkilala sa iyong tapang at kabutihan. Manatili ka dito. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Tulungan mo akong alagaan si Mateo. At kung papayag ka, marahil sa hinaharap." Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Sinag. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang pagmamahal na nabuo sa pagitan namin ni Sinag, na nagsimula sa isang maliit na piraso ng kahoy, ay hindi na maitatago. Ngumiti si Sinag. Isang ngiti na kasing liwanag ng araw na iginuhit niya. "Ginoo," sabi niya, "masaya akong manatili. At ang alok ninyo, gusto ko po." Sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin ng Rancho del Sol, sa tabi ng mga bulaklak na nagsisimula ng mamukadkad, naramdaman ko na ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga bitak sa aking puso ay nagsisimula ng maghilom. Ang kadiliman ay napapalitan ng liwanag. At sa tabi ko, naroon si Sinag, ang aking liwanag, ang aking pag-asa, ang aking pagmamahal. Taibo. Lumipas ang mga buwan mula nang ang Rancho del Sol ay muling maranasan ang kapayapaan. Ang mga usapan tungkol sa kaso ni Viridia ay unti-unting humupa, napalitan ng mga kwentuhan tungkol sa pagbabago sa buhay ng mga Alvarado. Ang dating malungkot at malamig na rancho ay muling nabuhay sa init ng pagmamahal at pag-asa. Ako, si Sinag, ay hindi na lamang isang kasambahay. Ako ay bahagi na ng kanilang pamilya. Ang aking simpleng pagmamalasakit kay Mateo ay nagbukas ng mga pinto
na hindi ko kailanman inakala na mabubuksan. Ang pag-ibig na nabuo sa pagitan namin ni Mateo ay hindi na isang lihim. Ito ay isang pag-ibig na nabuo sa gitna ng pagsubok, lumakas dahil sa katotohanan, at ngayon ay namumukadkad sa ilalim ng araw ng pagtanggap. Si Mateo ay lubusang gumaling. Ang mga paa niyang dati hindi makagalaw ay ngayon ay matatag na nakatayo sa lupa. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kawalan ay ngayon ay kumikinang sa saya at pagmamahal. Madalas kaming maglakad sa hardin, hawak kamay, pinagmamasdan ang mga bulaklak na namumukadkad. Mga bulaklak na tila sumasalamin sa aming sariling paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sinag, sabi ni Mateo isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng paborito naming puno ng mangga. Naaalala mo ba noong una kitang binigyan ng kahoy na may iginuhit na puso? Napangiti ako. Oo naman. Paano ko makakalimutan yon? Doon nagsimula ang lahat. Akala ko noon, wala na akong pag-asa. Sabi niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nababalot ng emosyon. Akala ko, habang buhay akong mananatili sa kadiliman. Ngunit dahil sa'yo, Sinag, dahil sa'yo, nakita ko muli ang liwanag. Lumapit siya sa akin at marahan niyang hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Mahal kita, Sinag, bulong niya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mateo, sagot ko. Ang aking mga mata ay nag-uumpisa ng mamuo sa luha. Higit pa sa akala mo. Niyakap niya ako, isang yakap na puno ng pangako at pag-asa. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang sakit, ang takot, ang pakikipaglaban, at higit sa lahat, ang pagmamahal na nagtagumpay sa lahat. Si Don Ricardo, na matagal nang nagmamasid sa amin, ay lumapit. Ang kanyang muka ay puno na ngayon ng kapayapaan at pagmamalaki. Ang kanyang relasyon kay Mateo ay mas matibay kaysa dati. Madalas na silang mag-usap tungkol sa negosyo, sa mga plano para sa rancho, at higit sa lahat, tungkol sa alaala ni Isabela. Mukhang may mga plano kayong dalawa para sa hinaharap, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang tinig ay may bahid ng biro. Ngumiti kami ni Mateo. Oo, itay, sabi ni Mateo. Plano naming itayo ang maliit na rehabilitation center na pinangarap ni Sinag. Para sa mga tulad ko noon na nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal. At gusto kong maging bahagi niyan, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong sigla. Malaki ang maitutulong ng ating rancho dito. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang pag-ibig at pag-asa ang magiging gamot. Ang aming pangarap ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay nagiging isang katotohanan, isang patunay na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maghilom, na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay may kakayahang baguhin ang mundo. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, naglakad kami ni Mateo sa gilid ng rancho. Ang aming mga kamay ay magkahawak. Ang hangin ay banayad, puno ng pangako ng isang bagong umaga. Nakatingin kami sa abot-tanaw, sa isang hinaharap na puno ng posibilidad, isang hinaharap na binuo namin mula sa mga abo ng nakaraan. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa paghilom ng mga sugat, kundi tungkol sa pagtuklas ng lakas sa ating sarili at sa kapangyarihan ng pagmamahal na magbuklod sa atin. At habang kami ay naglalakad, alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang aming paglalakbay ay magpapatuloy, puno ng pag-ibig, pag-asa at hindi natitinag na pananampalataya sa kabutihan ng puso ng tao. Ang Rancho del Sol
ay hindi na lamang isang tahanan. Ito na ang aming tahanan ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag Esperanza at Alon Miguel. Mga minamahal naming tagapakinig, habang binabagtas natin ang mga huling sandali ng kwentong ito, nais kong personal na magpasalamat sa inyong mainit na pagtanggap at walang sawang pakikinig. Sa bawat salita, sa bawat pahina na aking isinusulat, kasama ko kayo sa bawat saya, bawat pighati, at bawat pag-asa. Ang pagsasama-sama natin sa paglalakbay na ito ay isang malaking biyaya para sa akin. Sa pagsisimula ko ng kwentong ito, dala ko ang mga pangarap at mga pangarap ng pag-ibig na tunay na nakakapagpagaling. Ang bawat karakter, mula kay Sinag na may pusong puno ng liwanag, hanggang kay Alon na naghahanap ng kanyang sarili sa gitna ng dilim, ay hinabi ko mula sa mga karanasan at damdamin na sana'y makapagbigay inspirasyon. Nais kong ipakita na sa kabila ng mga pagsubok, kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilom sa pamamagitan ng pag-unawa, pagpapatawad, at ang walang kapantay na kapangyarihan ng pag-ibig. Ang pag-asa, mga kaibigan, ay palaging naroon. Naghihintay lamang na matagpuan ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento, ang inyong pagbabahagi ng kwento sa inyong mga mahal sa buhay. Iyan ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumikha. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming maliit na mundo dito sa Kwento at Kilig. Sana ay nanatili sa inyong puso ang mga aral na ating napulot. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento, Kwento at Kilig.